Maaring naitatanong natin, mga kaibigan, mga kapatid, bakit kailangan natin magsala ng 5 beses kada araw? Hindi nyo ba naisip, bakit kailangan natin magsala ng 5 beses kada araw? Ano yung wisdom? Ano yung essence? Ano yung dahilan? Una, sabi niya Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ko nilikha ang mga jin, ang mga tao at ang mga jin, mga engkanto, maliban na lamang na ako'y kanilang sambahin. Kailangan mo magsala dahil ito yung layunin kung bakit ka nilikha dito sa mundo. Ang sambahin, ang magsala, mag-alay ng pagsasala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang dahilan, ito yung ugnayan, connection mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sila to kabila. Nagsasala ka, nagpapakumbaba ka, nagsusumamo ka, nananalangin ka, nagdudua ka, nagsasala ka ng bukal sa puso mo, may pagmamahal, may koneksyon ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. At walang saysay, walang baraka ang ating buhay kung wala tayong ugnayang koneksyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kailan tayo ay nangangailangan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay nagpapakayaman, tayo ay naghahanap buhay, tayo ay gumagawa ng mga gawain makamundo, subalit kailangan may koneksyon ang isang Muslim kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi dapat napuputol. Yan ang dahilan. Pangatlong dahilan, syukr lillah. Bilang pasasalamat, pagtanaw ng utang na loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit hindi? Ibinibigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng ating kailangan dito sa mundo. Mga biyaya, pagpapala. Pagkaraan hindi tayo nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ba'y magpapasalamat sa pamamagitan ng pagtulog? Tayo ba'y magpapasalamat sa pamamagitan ng pagpapakayaman, pagpapakasarap sa mga biyaya, pagpapala ni Allah ng walang pagsasala? Saan yung pagtanaw ng utang ng loob kay Allah subhanahu wa ta'ala? At ang pagsasala ay nagpapakita ng pasasalamat at pagtanaw ng utang ng loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsasala tayo, mga kaibigan, mga kapatid. Itong pinakamahalaga, dahil ikaw ay makasalanan. At itong pagsasala, ginagawa natin kabayaran, pagdadalisay sa ating mga kasalanan. Kafara, takfiru sayya. Nagsasala ka dahil ikaw ay nagkakasala. Kapag ikaw ay nagkakasala, binubura, pinapatawad sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kasalanan, mga masasamang iyong nagagawa. Ganito kainam ang pagsasala. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nakita nyo, tinalakay niya ang kahalagahan ng pagsasala, yung gantimpala na ating makakamit. Nakita nyo kung ang isa sa inyo, ang kanyang tirahan, sa labas nito ay may dumadaloy na ilog. Siya ay naliligo dito ng 5 beses kada araw. Sabi ng Rasulullah, nagbigay siya ng payak na halimbawa. Itong tao na ito, kasama nyo, naliligo ng 5 beses sa ilog. Mayroon bang natitira sa kanyang mga dumi sa katawan? Sabi ng mga sahaba, logic ya Rasulullah, 5 beses kada araw, siguradong walang matitiras sa mga dumi sa kanyang katawan. Sabi ng Rasulullah, ganyan ang pagsasala. Ganyan ang pagsasala na kung saan dinadalisay niya ang isang Muslim. Ilan yung nagagawa nating kasalanan? Nasasabi natin, nakikita natin, ginagawa ng ating mga kamay. Nasasabi, nabibigkas ng ating mga dila. Tayo ang higit na nakakaalam. Sa pagsasala, nabubura ang ating mga kasalanan. Nadadalisay tayo, sabi pa ng Rasulullah, kapag ang isang Muslim nag-ablution,
nagbubog yung tubig, lalabas yung kasalanan, mabubura yung lahat ng kasalanan nasabi ng kanyang bibig mula sa pinakahuling patak ng tubig. Ganon din ang mukha, ganon din ang kamay, ganon din ang paa. Subhanallah. Ito yung mga dahilan kung bakit tayo nagsasala.